Are you ready for an exotic adventure? Ano, sama ka sa biyahe ko? Kung hanap mo ay makinis, mabango, malaman, at nuknukang sarap na mangga, pwes, punta na sa tinuguriang Mango Country of Visayas, ang isla ng Guimaras. Sa dami na nagpapatunay na isa nga sa pinakamatamis na variety ang Guimaras Mango, hindi nakataka-taka na in-demand ito sa loob at labas ng bansa. Siyempre, when in Guimaras, mawawala ba naman ang pasalubong na ang flavor ano pa nga ba? Mangga. Mula sa biskwit, tinapay, empanaditas, candies, pickles, you name it. Kaya meron silang mango version ng mga to. At itong Marso lang, may bago na namang nadagdag sa listahan ng pampasalubong, ang Mango Serafina. Serafina, where have you been all my life? Max. So, bagong produkto na ng Guimaras. At kapag sinabi mong Guimaras, syempre papasok ang mangga. So, this is Mango Serafina. May mango yata sa loob. Parang nakikita ko parang no? Alam mo yung nabibili nating nakaka-addict na sampalok. Tapos nilalagay na asukal. Chinichew mo, tapos nun yung spirot na yung buto. Parang ganun yata Hindi natin alam. Hindi siya ganun. Mali. Tsura lang yan pala. Pero, sugar-coated siya. Okay, hindi siya ganun. Lahat nakakain. Paano ba to? Pagkagat mo, crunchy. Asan yung mangga? Gawa ang Serafina sa harina, yeast, asukal at mango puree. At para mas maging mango-rific, inilulubog sa inarnibal na mango concentrate. Pinagugulong sa asukal. Yeah? Yung mangga ang nagdidikit pala sa apat. Konting mangga. Parang mango jam na. Comes in force pala. Pero if ever gusto nyo ngayon ng panghimagas, pagkatapos ng isang malasang meal, ito siguro yung isa lang na pampatanggal ng suga. Kapag sinabing Guimaras, hindi pwedeng walang mangga. Kaya ang mga turista dumadagsa dito tuwing summer. Kung kailan bumababa sa as low as 50 pesos ang kada kilo ng mangga dahil harvest season. Pero teka, paano na kung hindi summer? Paano na walang mangga? Bukod sa mangga naming namumukod tangi ang tamis, ang ganda ng aming isay walang kaparis. 10 to 15 minutes ang boat ride mula sa Iloilo papuntang Guimaras. Dito sa Guimaras, dito nyo makikita ang magagandang beach, ang mga lumang simbahan, mga shrine, ang mga kuweba at ang windmill. Kapag hindi panahon ng mangga,
pagsasaka. At pangingisda ang ikinabubuhay ng mga kababayan natin dito. Para makadagdag sa kanilang pang-araw-araw na kita, sinimulan na rin ng mga mangingisda na magsilbing tour guide sa mga gusto ng island hopping. Pero bago simulan ng tampisaw, lunch muna sa floating cottage. Nandito tayo ngayon nag-dock tayo ngayon sa floating cottage dito sa Barangay San Roque, and they accept walk-ins. Entrance fee is 50 pesos per head. Pero I think mas maganda yata kapag tatawag kayo sa local tourism or yung cellphone number na pwede nilang ibigay, no? At mag-advance call kayo for like probably a week before your arrival, at pwede silang mag-prepare ng different types of food. Tikman natin ang mga pagkaing inihanda ng mga ever-supportive misis ng mga kapuso nating mga isda. Depende na yan kung anong pag-uusapan yung pagkain na gusto nyong i-serve sa inyo, no? But today, we are very lucky dahil meron tayong lobsters, meron tayong adobo yata to, different types of seafood. Meron tayong kinilaw, meron tayong crab, and of course, meron tayong, ano ba yan? Seafood sinigang ba or something. But anyway, alam mo naman, di ba, kapag sinabi natin sinigang dito sa part ng Pilipinas, which is Iloilo side, ang ginagamit nila ay batuan, hindi yung sampalok. Feature na rin natin yan. Yung batuan, they like it because yung mga Ilonggo gusto nila yung medyo hindi sobrang asim, yung saktong tamang asim lang. Yun. Yan. Saan ba tayo? In the middle of nowhere. But this is part of our multi-island tour. At kain muna tayong lunch. Hindi pa siya makeup, sorry. Subukan ko bang buksan to? It's alive. Ow! Yan. Yan. Satsuka? Ooh. Masarap sana mag-hayahay pagkatapos kumain dito sa floating cottage. Pero pwede ba namang palampasin ko ang gandang yan? Maraming pocket white beach dito sa bayan ng San Roque kung saan pasok ang picnic at swimming. Kapansin-pansin din ang malago nilang mangrove forest na bahagi ng kanilang Suba Malawig Eco Tour. Ang Suba Malawig ay salitang Hiligaynon na ang ibig sabihin ay Great River. Sa kasalukuyan, isang community organization ang nangangalaga sa mahigit 5,000 hektarya ng mangroves dito sa Guimaras. Pagdating po ng, sabihin natin, sa mga turista, kasi nabalitaan ko na hindi lang humihinto yung programa sa inyo na nakatira dito. Ano pong pwedeng magawa ng mga turista para... Sila yung nagtatanim rin po ng mangroves. At the same time, yung mga flat boat operator natin at mga pang-boat, din nakakatulong din sa may income ng mga tao ngayon. So, malamang sila din kasi mangingisda rin sila at magsasaka. Oo. So dati-rati, pangingisda lang talaga yung mga kalalakihan natin dito. Ngayon, meron na silang, pag walang kita naman sa laot, so pwede naman silang operate ng pang-boat Para sa mga turista. Para sa mga turista. Kasama sa tour activities ang mangrove planting. Layunin kasi ng mga taga San Roque na makita rin ng mga turista ang kahalagahan ng bakawan. Bukod kasi sa sanctuary ito ng mga isda at iba pang yamang dagat, proteksyon din ng mga taga-Guimaras ang kanilang mangrove forest sa tuwing may daluyong o storm surge. At kapag may hindi inaasahang trahedya, gaya noong mangyari ang oil spill sa Guimaras. 10 taon na ang nakararaan. Itinuturing na worst marine disaster sa bansa ang nangyaring oil spill dito noon, nang lumubog ang oil tanker na may dalang mahigit 2 milyong litro na bunker fuel sa Panay Gulf kung saan naroon ang Guimaras.
Naapektuhan ng marine sanctuaries at mahigit 39,000 residents, kasama ang mga mangingisda na naghahanap buhay sa laot. Gaano kahirap yun para sa inyo? Super hirap dahil nung una, mostly nasa seashore, yung sa coastal area, nagde-depend lang po kami dito sa dagat. Sabi ko nga, kwento ko sa'yo dati na siyempre wala namang opisina dito, walang factory, walang mga pinagkikitan. So, pagsasaka lang sa pangingisda. So, wala kaming pera, pupunta lang kami dito sa dagat, kukuha ng mga kabibi. At saka, yung kagaya, mamimingwit lang ganon. So, pag uwi namin, may ulam na kami. Hindi na kailangan pupunta pa ng bayan at saka saan pa bibili ng ulam. So, after at least a year na wala kaming sakripisyo talaga, super sakripisyo. Paano ho kayo bumangon? Mga NGOs, marami din pong tumulong. Yung sa mangrove, isa rin yung, doon yung dati-rati parang half-half lang po yung namin sa mangroves. Ano yung half-half po? Yung parang hindi buo, yung parang Okay lang, dyan lang yan eh. Oo. Pero nung nalaman yung importansya ng mangrove. So ngayon, yun, dahil nga hindi kami masyado tinamaan ng oil spill dahil nga po sa mangroves na nagpro-protect na umakyat sa taas. So hanggang sa labas lang po yung mga oil spill. At saka, din po yung maraming nursery, kumukuha rin kami ng bunga ng mangroves para itanim, ginagawa namin nursery. At saka nililipat namin sa kabilang bayan yung bumibili. Maraming bumibili. Kasi after noon, nalaman nila na napakalaki ng tulong ng mangroves talaga sa dagat at sa atin dahil nga pag may malaking storm surge na ganon, may protect sa atin. Hindi pa rin masabi ng mga residente rito na fully recovered na ang kanilang karagatan. Lalo't paminsan-minsan, may nakikita pa rin daw silang lumulutang na parang bato na mula sa tumigas na bunker oil. Pero dahil sa pagtutulungan ng komunidad na mapabuti ang kalagayan ng dagat, hindi pa man lubos, pero bawing-bawi na ang ganda ng Guimaras. Pinatunayan niya ng sinisid namin ng Igang Bay Marine Sanctuary. Kahit medyo malabo na ang tubig, ayaw pa rin paawat ng coral sa pagpapakita ng ganda. Nakita ko rin ang ilang sa mga inaalagaan nilang artificial corals na lalo pang nagpaganda sa kanilang underwater paradise. Mangrove planting kanina at ngayon, coral propagation naman. Aba, good job, Guimaras! Dahil seryoso kayo na pangalagaan ang iyong likas na yaman, I dedicate this 30-foot jump to all of you. Yay! Mukhang napatalon din sa tuwa ang cameraman namin si Ray. Okay naman yung lalo pag mag-dive siguro mas okay. Kaya lang, walang oras eh. Best time to dive. Usually naman kasi kahit saan ka naman po magpunta best time to dive talaga is early in the morning. Stilling water, very clear, okay yung visibility mo. Yung mga kaibigan natin na mga isda ay buhay na buhay at di pa takot, hindi nagsisiesta pa. But sometimes, if it's not planned well or katulad sa amin, kasi syempre meron kaming time constraint, hindi naman to bakasyon. Ito ay kahit pa paano trabaho din at meron din kami kailangan tupagin. We take what we can get. So which means parang just maximize your experience, your diving experience, kahit na scuba diving or free diving, basta enjoy nyo lang. Okay lang ba dyan? Seryoso? Enjoy ako, sir. Enjoy. Yeah! Enjoy lang yan! Sulitin ang bawat biyahe. Tama? Ano correct. Katulad ng mga tatalunin, piliin nyo kung saan kayo pinakatakot. Dahil each and every time you face your fear, that's one less fear to think about. Tama? Hindi, huwag kayo maniwala. Takot talaga kami. Malapit ang Guimaras sa Iloilo kung saan ang mga tao ay kilala sa pagiging reliyoso.
Ito marahil ang dahilan kung bakit marami ring pilgrimage sites at simbahan ang pwedeng mabisita rito. Unang-una na riyan ang pinakamatandang simbahang Katoliko sa Guimaras, ang Navalas Church na itinayo noong 1880. Orihinal ang mga dingding nito na gawa sa bato at corals. Meron itong maliit na garden na napaiikutan ng stone fence at watchtower na nagsisilbi noong early warning sakaling may parating na mga pirata. Dinarayo naman ng mga deboto tuwing Lenten season ang Holy Family Hills sa bayan ng San Lorenzo. Meron itong chapel at life-size images ng mga kwento mula sa Biblia. At dahil para itong parke, nagiging picnic site ito ng mga pamilya tuwing ordinaryong araw. Kung gusto nyo naman ng penitensya, konting challenge, pwede nyong isama sa Guimaras itinerary ang Balaang Bukid Shrine. 30 minutes easy trek lang ang papunta dito mga biyahero. Sa trail, madadaan ang 14 Stations of the Cross. At sa tuktok, makikita ang maliit na kapilya kung saan pwedeng pagmasdan ang panoramic view ng Iloilo City. Sa mga gusto ng memorabilia na rosaryo, huwag kalilimutang bumili sa mga kaibigan nating ati. Nahanap buhay ang paggawa ng mga wallet, bag at mga inukit na kagamitan mula sa kahoy. Lynette, ano pong ginagawa natin? Gumagawa akong rosary. Rosario. Ano yan? From scratch po yan? Talagang mula dito sa beads, tapos ito, kayo na rin po gumagawa? Ang mga ati ang isa sa mga unang residente ng Panay Island. Kailan po ba nagsimula tong samahan nyo at parang cooperative? Matagal na, sir. Tagal na rin. Gano'ng katagal na po? Tagal na nag-start yung livelihood namin, 1992. 1992. Bago po nag-start nun, ano po yung source of income ng mga tao dito? Magsasaka, sir, sa construction. Yung mga babae, sir, sa bahay lang gumagawa ng weaving. So matagal na po yung weaving sa buhay ng mga tao dito? Oo, sir. Matagal na po Oo, talaga. yan talaga yung hanap buhay namin. Si Lola, kumusta po? Good morning po. Maayo man. Maayong... Maayo. Gaubura pa man. Goo. Trabaho. Gumagawa pa din. La, ilang taon na ho kayo? Ilan edad mo? 95. Mga 95 na siguro. 95. 95. Still weaving, still living. Bukod sa yung sa weaving nyo, ano po yung mga nakagawa? Bag. Oh. Pamaypay, may mga ganun din. Oo, sir, mayroon din kami pamaypay. Ito. Pwede nang panglagyan ng mangga. Ayun. Pampasalubong. Perfect. Pampasalubong ng mangga galing Guimaras. Gano'ng katagal ho nagsasurvive yung ganyang bag? Tagal din. Ito, magkano po yan? Sabihin na natin. Ito, O, sir. pag ganyan. 35, sir. Saan nyo po binibenta yan? Tuwing manggahan, sir. Manggahan Festival sa Guimaras. Ito po yung every summer, no? Dahil usually harvest season ng mango sa Guimaras. Oo. Di na kailangan maghintay ng mga ati ng Manggahan Festival para lang maibenta ang kanilang souvenir items, lalo't sa dami ng magagandang lugar dito sa Guimaras. Di malayong maging all year round ang dating ng mga turista. Sa katunayan, binisita namin ang isa sa pinakabagong attractions ng Guimaras, ang windmills. Kung sa Ilocos ay nasa tabing dagat, sa Rizal ay nasa bundok, dito sa Guimaras ay may 27 units ng wind turbine generator na nakatayo sa farm at hills. Background ng napakagandang view ng Panay Gulf. Bakit ho na dito ho yung na-install yung wind farm sa ganitong lugar? Dahil ho, itong location na to is in between Panay Island and Guimaras. At saka dinaanan ito ng hangin 6 months in the year, no? Like amihan, which is the prevailing wind direction dito sa Guimaras. Ang windmills,
di lang nagbibigay ng renewable energy, naging instant tourist attraction pa ng probinsya. Kung di pa sapat ang lamig ng hangin habang pinagmamasdan ng windmills, pwede ka rin magbabad sa malamig na tubig ng Daliran Spring. Mula sa bundok ang tubig sa swimming pool na to. Pinaniniwalaan ng mga taga rito na therapeutic ang tubig. Dahil bukod sa natural na malinis, mahalo sa tubig tabang ang tubig dagat kapag high tide. Ilang lakad lang mula sa Daliran Spring, makikita ang Daliran Cave. Kapag maulan, nagiging mini swimming pool daw ang loob ng kuweba. Kapag mababa naman ang tubig, pinapasok ito ng mga turista para makita ang stalactites at mga paniki na nakatira dito. Sa mga nagbabalak na bumisita sa Guimaras anytime soon, pwede niyong subukan ang tinulugan namin ng modern Balinese-inspired resort. Malawak to. At komportable ang mga kwarto. Tatakamin ka pa sa specialty nilang Filipino-Chinese cuisine. Siyempre kapag sinabi natin Chinese, nandiyan yung mga stir-fry, yung mga seafood na steam, katulad na itong isda. Meron din tayong, my personal favorite, meron tayong hot prawn salad. Pag sinabi nating Chinese, hindi mawawala rin to. Para Tim. Well, of course, meron din tayong chili crab. You've got your garlic prawns. Pero yung katulad na sinabi ko kanina, also, Filipino food. Manggang hilaw na may bagong. Ayos yan. Meron tayong binakol. At meron tayong manok na sila lang yata ang nag-invento pero nakikita ko na eh. Deep fried manok, probably with butter, some garlic. I don't know, I don't care. It looks good. Tama ako with butter. It's sweet, it's buttery, it's deep fried, it's crunchy, it's good. Oh yeah. Magtago sa akin. Ito yung isang problema ko eh. Pag nag-order ako ng hot prawn salad sa mga Chinese restaurants, nalulunod siya kasama ng mga fruit salad. Katulad ng pineapple, you've got your pineapple, cherries, meron kang basta, you get what I mean. Ooh. Tirahin na rin natin to. Lean season for traveling sa Pilipinas kapag pumapasok na ang tag-ulan. Sino nga naman kasi ang maiengganyong mag-sunbathing sa ilalim ng makulimlim na langit? O kaya mag-YOLO sa tuktok ng bundok habang umuulan? Pero alam niyo ba na hindi sa lahat ng pagkakataon, KJ o Killjoy ang sama ng panahon? Dahil may mga destination na lalong umaangat ang ganda kapag inuulan. Numero 1 na dyan ang mga lugar na may waterfalls.
Gaya na lang ng Tinoy-an Falls na tinaguri ang Mini Niagara Falls ng Bislig sa Surigao del Sur. Kapag tag-init, mahina ang tubig dito na nanggagaling pa sa bundok. Pero kapag tag-ulan, mapapanganga ka na lang dahil sa perfect curtain na pagbagsak ng tubig. Tuwing tag-ulan din, tumataas ang tubig sa mga ilog. I-enjoy ang malakas na agos ng tubig sa pamamagitan ng water tubing katulad ng ginawa natin sa Soc Sargent. O kaya magpatangay sa wild rapids ng Ulot River sa Western Samar. Sakay ng torpedo boat. So usually kapag nagkakaroon tayo ng river activities, di ba, nakasakay tayo sa mga rubber boats at yung mga rubber boats na nakasakay natin or nasasakyan natin, usually walang engine attached. Siyempre masaya naman yun. Masaya yun kapag malakas yung current, di ba? Pero kapag medyo mabagal na, parang abuti kayo talaga ng shop-shop. Yung dinaanan natin mga rapids, it was short. So it was actually pretty fun. Tapos mag-reflection tayo ng konti. So, samahan natin na una na. At hanap tayo ng lugar kung saan tayo kumain na. Saan tayo pwede kumain ng lunch. Okay? Okay! Ano pa nga ba ang masarap gawin tuwing malamig ang panahon at maulan-ulan? E di ang magbabad sa mainit na tubig ng Mateo Hot Spring sa Monbon, Sorsogon. Pagdating sa mga hot springs, mas gusto ko pag walang paint. Kasi pag nagkakaroon sila ng paint din sa mismong pool, it becomes so artificial. At least ito, even though probably, actually it's not painted, but it's color stone. Dito sa baba, bato. So at least it still has that natural vibe. Sobrang init ba? Actually, sakto lang. Sakto lang siya. Hindi siya yung parang pag magdidip ka, 5 minutes lang, sobrang init na init ka na. No. I think probably mga, I don't know, kahit 20-30 minutes, you're still comfortable. It's just really nice and warm, relaxing. You can have another option to relax here and social. Patunay ang mga lugar na to na umaro-man o umulan, ang kagandahan ng Pilipinas walang kupas. Ano, sama ka sa biyahe ko? Isinusulong ng local government na maging biking paradise ang Guimaras. Sa ilalim ng biking project na One Bike, One Island, One Paradise, layunin nilang maidugtong ng biking trail sa mga tourist destination sa isla. Siyempre, hindi pa kasama ang nagagandahang islets na mararating lamang ng bangka. Katulad na lang ng Magic Island na isang resort na nakatayo sa islet. Tuwing low tide raw, lumalabas ang sandbars na nagdurugtong nito sa mga katabing islet. Bilang isang isla, mahalaga sa mga taga-Guimaras ang bangka. Kaya if you're looking for the ultimate pasalubong, tada! Ipinagmamalaki ng Guimaras Model Galleon Makers Association ang kanilang mga miniature boat. Dito sa kanilang headquarters, nagtitipon-tipon ng mga miyembro sa paggawa ng kanya-kanyang miniature galleon. Pagkatapos may forma ang kahoy, iniuuwi nila ito sa kanilang bahay para tapusin. Ang mga anak o kaya apo ang tagakinis ng kahoy.
Habang ang asawa naman ang tagagawa ng layag. Parang family business lang. Ang paggawa ng miniature galleon ay minaana pa raw nila sa kanilang mga ninuno. Katulad na lang ng 72 years old na si Tatay Benito. Tay, sobra akong natutuwa dahil hindi ko in-expect na gumagawa talaga kayo ng miniaturized na bangka. Anyway, gaano katagal niyo na pong ginagawa to? Matagal na. Tagal na. Ang tatay ko nagawa pa nito. Ginagawa na nito. Tapos yung tatay ng tatay mo, ganun din, sir? O nagsimula? Hindi ko alam kung ng tatay. Oo. Bakit po niyo ginagawa ito? Ito na po yung livelihood niyo, tay. Ito na. Paano niyo po dinidisenyo at paano kayo nagsisimula? Kauna-unahan ang ginagawa namin itong paraw. Itong Opo, paraw po. Ito ang paraw. Ito ang means of transportation from Guimaras to Iloilo. To Iloilo. Saan niyo po binibenta? Sa Iloilo, dito na? Pinapadala niyo sa mga barko na sa dagat. Okay. Sa pamamagitan ng miniature galleon boat making, napagtapos ni Tatay Benito at ng kanyang asawa ang kanilang mga anak. Tradisyon na po yan ng pamilya niyo? Tradisyon na. Basta paano makatulong sa kailangan. Opo. Yung asawa niyo po ba, yun din po ginagawa? Yung mga anak niyo? Oo. Yun din po. Generation after generation. Ano po yung kahoy na gamit niyo? Kapok. Kapok? Oo, ito kapok. Bakit yun yung mismong klaseng kahoy na ginagamit niyo? Mura lang at hindi siya matigas, malambot. Tapos nun, sino ho meron ho kayong molde o talagang kayo mismo na lang, freehand na lang? Halimbawa, mag-order ka, mayroong order, kung anong gusto niyang kalaki? Measurement. Oo. Pwede rin? Okay. Ito po, ay gagamit lang ho kayo ng kahoy, tapos nun meron kayong mga nail, tapos tali. Oo. At canvas, tawag namin dyan. Gaano katagal niyo pong ginagawa? Kung isang linggo, siguro mga 10. Tay, ano po yung ang pinakamalaki at pinaka-grande na nagawa niyong barko na siguro yun, no? Ano po yung siguro, nagawa niyo? Parang ganyan? Oo, mga model lang to. Ito yung parang old style na ng mga barko, no? Oo. Kung mayroong mga gustong mapagawa, bigyan na kami ng picture. Tapos gagayahin niyo po? Oo. Katulad niyan, tay, magkano po yung binibenta? 150 itong 150 pesos. 150 Okay. Itinuturing ang Guimaras na exotic island dahil sa pambihirang ganda nito na tahanan ng isa sa pinakamatamis na variety ng mangga sa buong mundo. Ngayon, hindi lang matamis na mangga ang dahilan para pumunta sa Guimaras. Dahil ang magagandang tanawin, mayamang dagat, matatamis na kwento ng pagbangon sa trahedya, at masasarap na ngiti ng mga Guimaranon. Ay higit pa sa sapat na dahilan kung bakit ang Guimaras ay perfect travel destination for all seasons.